We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. 30 pesos na dagdag sa sahod kan mga Bicolanong obrero, epektibo na ngunyan na aldaw. Empleyado kan pirang establishmento sa Camarines Sur, naglalaom na mamamatean naman iningun niya na maabot na holiday season. Uyan report ni Jessica Kalinog. 365 pesos ang minimum wage o pigsasahod kan mga obrero sa Bicol Region. Alagad poon ngunya na aldaw. Disyembre 1, madudugangan na ininin 30 pesos. Susug ini sa naaprubahan kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 5 kan October 23, 2023 asin isinapubliko kan Nobyembre 15. Kaya kung minimum wage earner ka, 395 pesos na ang sa imong sahod sa kada aldaw. Regardless of your employment arrangement or status. So, kahit po ikaw ay seasonal workers, minimum pa rin po ang bawas nila. Pigimpormara naman subuot sinda Jonalyn kan sa indang manager dapit sa dagdag sa indang sahod. Dakulang tabang nga ni da iniurog na para sa arog niyang ina. Kaya happy yung Pasko namin. Kasi may madadagdagan yung sahod namin. Para sa baby. Kasi nag-i-school ni kaya mas kailangan yun. Ang kapwa sales assistant ni Jonalyn na si Marisa, may duwang aki naman na nagkaklase. Sakto daangani kung marereceive sa maabot na cut-off an masalangkaw na sahod para naman sa maabot na Christmas party kan sa iyang mga aki. Alagad may pangapodan man si Marisa sa gobyerno na ikonsiderar subuot na haliun na ang provincial rate asin ipantay na sanaan sahod kan gabus na obrero sa nasyon. Kasi lahat naman pag nagtataas yung mga bilihin, damay naman po lahat. Pero okay na din po yung pagtaas ng 30 pesos sa sahod natin po. Day man subuot sa pagreklamo, alagad ko noobserbaran talagang kulang man ang provincial rate para sa mga pamilyadong tao, urog na sa mahal kan barakalon ngunyan. Alagad sa ngunyan, iaagi na sa nadaa sa tamang pag-budget nganing dawa papano, mapagkanigo ang nakukuha sa urual daw na pagtrabaho. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 24 million o 60% kan mga bihikulo sa nasyon deirehistrado susug sa Land Transportation Office. Ahensya makundusir nin outreach sa mga barangay para mabawasan ang mga deirehistradong bihikulo. Uyan report ni Chris Novello. Taong 2019 kan nagpaso ang rehistro kan motorsiklo ni Randy na gamit niya sa paghahabal-habal. Nagsara kaya subot ang dealer na kinuha na niyang motor, kaya di na subot mahanapaan sa iyang records. Dahil sa sir, kulang sa budget pa. Kulang sa budget, kipuan pa sa sir, sa pamilya muna. Ang gamit na motorsiklo ni Randy saro sa nasa labi 24 milyong bihikulo sa nasyon na dairehistrado. Susog sa Land Transportation Office, 60% inikan total na 38 milyong na dadalaga na bihikulo sa nasyon, kung saan 14 milyon sa nadigdian mga rehistrado. Mas duminakol subot inikan COVID-19 pandemic, huli kan mga extensions kan rehistro na ipinautob kan ahensya. Kaya banan subot sa numerong ini ang mga dai matubos-tubos na impounded na mga bihikulo kung saan pasunaman ang mga rehistro. Siring sa LTO Naga District Office na may 690 impounded na bihikulo. Ang iba sa mga ini haros matabo na naninduot sa haloy ng panahon sa impounding area. Per barangay, dyan mahihiling na talagang sinda mismo ang nakakahiling ka mga vehicles na rayaon sa barangay nida. Di siyempre pwede sindang mag-advise na mag-register sinda. Magayon po yan na magtarabangan po ang barangay tapos ang LTO. Saro pa nga ni po, gusto may nga ni po dyan, magkaigwaning deputization, ang at least saro man lang po. Katakod kay ni, mas manapapahiguton ka na hensya ang saindang roadside inspections as inipapautob ang no registration, no travel policy sa mga bihikulong mayong rehistro.
Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Iligal na bentahan nin prangkisa kan tricycle sa Banwaan nin Daet Camarines Norte na bisto kan Tricycle Regulatory Board. Investigasyon sa subuot pamemeke nin pirma sa dokumento nagpapadagos. Si Don Jimenez nakatutok. Nagpako sa haros 17 katao ang nagreklamo asin maabot na maibalikan sa indang kwartang ibinayad para kutaan na sa prangkisa kan tricycle sa Banwaan kan Daet Camarines Norte. Ini makalis na madiskubre na bako palan lihitimo ang pigpapabakal sa indang prangkisa na dapat kutaan ng magagamit ninda sa paghahanap buhay. Nagduda na kaya ang mga biktima makalis na pirming napaprakasaran sa indang transaksyon, dawa nagbutas na sinda ninda kulang kantidad ning kwarta. Kami po ay nagkaisa na sa pakikipagtulungan din po nitong ahente na sinasabi niyang siya ay hindi niya rin alam na siya ay nakapag-ahente ng ganitong ang resulta pala ay lokohan. Sa tabang kanahente na nagsirbinindang tulay para sa nasambitan ng transaksyon, nadiskubre na aktibo pa pala ng mga pigpapabakal na prangkisa asin bako pang forfeited kung kaya talaga ini pwedeng ipabakal. Ang panawagan ko lang po sa ating lokal na pamahalaan at sa taong ito ay kumbaga kung pwede lang po at kumbaga wag na nating pahabain ito. Kung akin lang po, ako lang ang tatanungin, ay nais ko po sanang maibalik yung pera po ng ating mga ito pong ating mga naging biktima. Pigkumpirmar man ini kan Tricycle Regulatory Board huli tapuon ka nakaaging taon hasta sangunyan, mayong prangkisa ang na-forfeit asin mayo subot sindang pigpirmahang dokumento para mag-award nin prangkisa. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na falsified o peke ang gabos na pirma sa mga ginamit na dokumento. So nagpatawag kami nagpa-imbestiga kami, nag-hearing kami, hindi naman hearing, parang meeting lang. Pinatawag namin yung mga nagreklamo, tapos yung inirereklamo. Sa ngunya nagpapadagos pa ng investigasyon kan mga otoridad nganing masusug asin masunad ning kaso ang mga taong nasa likod ga nasambitan ng iligal na gibo. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Arestado ang magtugang na babae sa ikinasang operasyon kan mga otoridad sa Barangay Kapantawan, Legazpi City. Nakuha sa inda ang darakulang bulto nin pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa kabangang kilo ang gabat asin may market value na 1.6 million pesos. Saro sa mga sospek ang pigkukonsiderar como provincial drug listed personality kan PIDEA asin saro man na cluster target na nag-ooperar hasta sa Visayas region. Kaya dakulang bagay para sa mga otoridad ang pagkakadakop sa nasambitan ng suspetsyado. Sa ngunyan nasa kustodiyan na kan mga otoridad ang mga sospek para sa maninigong disposisyon. Bunga ito ng series of casing and surveillance na ginagawa natin almost sa mga 2 months na. During that time nung casing and surveillance na familiarize natin yung kanyang modus. Mga kapuso, panibagong bulan, panibagong mga pag-aandam sa kamugtakan kan panahon. Sigun sa pag-asa, saro o duwang bagyo ang posibleng maglaog o mabilog sa laog kan Philippine Area of Responsibility ngunya na Disyembre. Asin tuyong Disyembre, kundi mag-recurve o maglihis paparayo sa nasyon, posibleng maglandfall ang bagyo sa Central Luzon, Eastern Visayas o Caraga Region. Sa ngunyan, mayo pa man ni nanonotarang bagong raot ning panahon, alagad lauman ang mga pag-uuran. Huli iyan sa amihan, easterlies asin localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa kan uran sa haros bilog na Bicol Region, apwera sa warak-warak na uran sa Camarines Provinces, Albay asin Sorsogon. Posible man ang uran sa natatadang parte kan nasyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pira sa 12 lucky fruits tuyong papaabuto ng bagong taon na mababakal sa Naga City People's Mall, nagmahal na.
Mga paratianda naglalaom sa mga maabot na imported na prutas. Uyan report ni Chris Novello. Dawa pirang simana pa antes ang holiday season, nagpa-price check na nin mga prutas si Fez Sanchez. Saro kaya si Fez sa mga taon nagkukumpleto sa 12 prutas, kasabay kan pagsabat sa bagong taon como pampaswerte. Ayun ang garo ko yan, pamahiinta ng mga na perming may mga prutas. Alagad haros ka ba nga sa sarong 12 prutas na maut bakalon ni Fe, ngunyan na holiday season ang nagmahal na. Kaya ba ang digdian pong kanasin mansanas haling China, dating 10 pesos ang kada pidaso, alagad nun yan 20 pesos na. Ang pinyaman ang dating 30 hasta 40 pesos kada pidaso, ngunyan minapakol na sa 50 pesos. Susog sa mga paratenda sa fruit section kang Naga City People's Mall, may pagmahal talaga sa presyo kan pirang prutas, urog na ang mga imported. Sa ngunyan na lang ko pa, pero baka pag gulping supply, magbarato. Kadikit nga ni ang supply, pero pag gulping supply, araw kayo magpupuon na, tapi December na, mabarato ma. Ang gasolina po, tsaka yung crudo, tapos yung baggage kasi, dublit talaga siya. Dahil pa man masyerto kan mga paratianda kung may mangyayaring paglangkaw o pagbaba sa presyo kan mga prutas sa mga masunod na simana. Inhulitan nagdidepende sila sa supply na nag-abot urog na ang mga imported. Sa ibong kaini, bantiniduman ang presyo asin supply kan mga lokal na prutas, siring kan lanzones, guyabano asin iba pa. So kami man po mabantay man sa presyo, babantayin mi kung may mga possible na hoarding, tayan ang saro sa mga artificial na rason na paglangkaw kang presyo, o kaya itong mga kiluhan, kung may mga problema mga kiluhan. Kay banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasa 16 na mga negosyante sa banwaan ni Nabua, Camarines Sur ang nagpasa na nin aplikasyon para sa Fire Safety Inspection Certificate na pigtatao kan Bureau of Fire Protection. Parte ini kan mga rekisitos tanganing matugutan sindang magtinda nin paputok sa maabot na Pasko asin bagong taon. Sa mga panahon na ini, ang banwaan kan Nabua, iyo sumuot ang sentro kan Barakala nin paputok sigun sa BFP. Kaya sa indamang pigaen kaminar ang mga nagmamaot na magtinda na amay nang magpasa kan mga rekisito. Mahigot man na pigbabantayan ngunyan kan BFP Nabua ang mga breakaway manufacturer o patago na nagigibo nin paputok sa banwaan. May iba kaya daa na nagsasabing nagpundo na sa paggibo alagad may mga ipigpupuslit papalan. Sa tuyang departamento dahil mo nagpapabaya na mag-monitor sa inda, lalong-lalo na ngunyan na maabot na holiday season, ang mga personahita mayong untok na paglibot-libot sa inda kung ano ang mga precautionary measure na Ika-17 taon kan panlalamasa kan bagyong Riming sa Albay, pigrumdum kan mga residente sa barangay Padang, Legazpi City. Pirang mga residente di ipasubuot malingawan ang nangyaring trahedya. Uyan report. Makalisan 17 taon, garo presko pagiraray sa memorya kan mga residente kan barangay Padang, Legazpi City, Albay, ang panalamasa kan bagyong Riming kung sa inginatos na mga individual ang binawian in buhay asin dain na nahanap. Arog na sana ni Roger Bermundo na 23 kan sa iyang mga paryentes, kaibanan ng sa iyang tugang, magurang, agom asin duwang aki, ang naapektaran kan kalamidad kaya hasa sa ngunyan, dahin niya pamalingawan ang nangyari. Pero makulog na sa makulog, dahil pa pag binalik mo, balik na naman ang mga nangyari kang ino. Komo pagrumdum sa mga nagadan sa nasambitan ng kalamidad. Liwat na nagtiripon ang mga survivor sa Memorial Shrine kung sa insinda nagsulo ning kandila asin nag-atender nin misa. Si Ann Baleyan, daiman malikayang mamundo makalis na mahiling ang pangaran kan sa iyang ama asin tugang sa listahan kan mga taong kumpirmadong nagadan asin missing. Nagdaraman subuot nin labing trauma sa iya ang nangyari. Iyo po sa dalugdog to sa makusog pong oranday na po ako nagkaturo. Asin ang diwa ko po buhay pero ang ultimo po ang mata ko dahil nagpipikit. Alagad makalis ang 17 taon, dakulan na ang pagbabago sa barangay Padang. Igwanan ng mga infrastructure sin social intervention sa lugar na ginibo, tanganing mabawasan ang winalat na kamunduan asin takot sa nasambitan ng barangay. Kaya ngunyan, pigpapalitan ta ang mga mararaot na memorya, pigpapalitan ta iniki mas maugma, asin mas festive na approach na kung saan pigasilibrar ta ng ngunyan, bako sa kamunduan. Kundi iso pagtaon ng pag-asa. Sa ngunyan, mas naging preparado naman subot ang barangay asin ang mga residente, urog na tuyong igwaning kalamidad nganing malikayan na ang siring na pangyayari.
Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Tradisyonal na parol patok pa kaya sa publiko sa presenteng panahon? Para sa sarong pamilya sa Pili, Camarines Sur na pirang dekada na ining hanap buhay. Iyo pa, ini asin iba pang detalye aramunta sa istorya ni Jessica Calinog. Christmas will never feel like Christmas kung mayo nin mga pampaskong dekorasyon, urog na an mga parol. Agree? Agree dyan si Nanay Nora kan Barangay Anayan Pili na nakatuodana ang pagsabit nin tradisyonal na klase nin parol sa saindang tindahan tuyong paparanina ang Kapaskuhan. Di man po kayo puntang bongga para ma-experience ang spirit ng Christmas. Saro sa mga haloy nang nagigibok ang siring kaining klase nin parol sa banwaan nin Pili ang 71 anyos na si Tatay Cesar kan Barangay San Isidro. Ito po kayang dinadagsa na kami puro nga na libre. Sabi kan agum ko ngaya magbinta na kami kanin. Ako na lang ngayon mag-design. So siya na po para design kanin. Bulanin Oktubre pa sana. Dapat makagibo na sindani nasa 15,000 na pidaso kan 1 feet na parol. 35 pesos kada pidaso ang pabakal ninda kung digatos an order. Kung pasaro-saro man, 40 pesos kada pidaso. Pero dakol man po kaya kami nagigibo. Halos kami po gabos na magtururugang. Tarabang-tabang po kaya kami. Nakakatabang man po siya sa dawa dito na panggaragas. An parol saro sa mga di mawawara sa Paskong Pinoy. Sigun ki Father Wilmer Tria, simbolo ininin liwanag sa tahaw kan kadikluman. Liwanag ka nin parol, iyan ang madara nin paglaom sa satuya na kayatang lampasan ang gabos na pagsubok, pagbalo na inaagihan kan taong niyan. Saro man yan, nagaro ang parol, iyo ang lampara na nagdadara sa tuya sa Belen, Quezon Cristo. Na siya talaga siya ang tunay na liwanag. Mayo man subuot sa klasikang dekorasyon ang pagselebrar kan Pasko, kundi yaon sa kung ano ang simbolismo o mensaheng laong tang maipaabot sa sisay man na makakahiling kaini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Christmas Bazaar natampok ang mga lokal na produktong gibok ang mga residente, highlight sa Kamurawayan 2023 sa Banwaan nin Bula, Camarines Sur. Mga dekorasyon sa Banwaan nagibo sa indigenous and recyclable materials, papailawan naman. Siripuntayan sa pagtutok live ni Jessica Calinog. Jessica. Kate, day kompleto as in day mati ang Pasko kun mayo o ninaka-display o nahihiling na mga pampaskong dekorasyon. Urog na ang mga pailaw, saro nga ni sa mga pig-aabangan kan publiko taon-taon, mga pailaw sa kanya-kanyang mga munisipyo. Siring na sa nakan gigibuhon ngunyan, digdi sa Banwaan nin Bula. An Paskong Pinoy, bistado sa pagiging homey o an pagmati na yaon kasanasa sa imong harong o lugar na pigikanan. Asin mayo na daanin iba pang mas epektibong paagi nganing ma-achieve ini, kundi an mahiling sa sarong lokasyon, an gabos na kakanon, gamit asin mga produkto na nagpapabisto kan sa indong lugar. Ini an konseptong mas nagpa-espesyal kan Christmas celebration sa Banwaan nin Bula, Camarines Sur. Ani pigmok ng Christmas Village kan civil society organizations kan Banwaan nakasentro sa manibaybang produkto na gibo kan mga residente. Nagka-pandemic po baga, so nahirapan man si mga cooperatives na iluwas si mga produkto nila. So this time, ining Christmas Village na ini, naisipan na Pasko sana yung theme. So nahiling ta kung paano mag-celebrate ang mga Bulaenyos kang Pasko na naka-display man si mga produkto. Saro sa mga mahihiling asin mabibistong produkto digdi, ang coconut charcoal briquette o uring na gibo sa bao kanyog. Gibo ini kan grupo ni Nanay Arlene kan Barangay La Purisima. Ayan ma'am ay umaabot ng 3 to 4 hours burning yan ma'am. Unlike po dun sa ordinary product natin ay hindi umaabot ng 1 oras. Tapos na. Kaya kung tutuusin ma'am, medyo
may presyo yan. Pero kung aanuhin natin yung product, ay makakatipid po tayo dyan. Kasi nga ma'am, sa haba ng burning hours niya. Parte man kan aktibidad an pabonggahan kan disenyo kan sa indang mga kubo. 40 organizations an kabali digdi na pigbanga sa 10 clusters. Todo bigay man an mga ini sa pagpapagayon kan sa indang mga pwesto. Urog na taan mga manggagana pwedeng makakua nin 100 hanggang 250,000 worth nin proyekto. Mayo kaming itong pangano sa tubig. Yun ang aanuhin kong ipoproposal project ko sa INDA para ang tubig continue na sa mga. Sana ma'am, will kami manggana talaga. Papailawan an bilog na Christmas Village at sa Nabanggi, asin an mensaheng maot nindang ipaabot sa publiko. Iyo an importansya kan lambang organisasyon asin kan gabos na bulaenyo sa pag-uswag kan bilog nindang banwaan. Because we consider ourselves voluntary in nature, it's enough na na-recognize kami, and then nahihiling mi na ang participation mi importante sa okasyon na araw kaini. Sa ngunyan, Kate, nakatutok na sa last-minute adjustments ang mga civil society organization sa mga pigpreparar ninda na kubo nganing masiguro na nagaganaan sa indang mga pailaw asin nakapakaray naman ang mga dekorasyon. By 6 p.m., opisyal na ining papailawan kasabay na ang giant Christmas tree na yaon sa Tahaw kan LGU compound. Apuera digdi sa bula, Kate, nakaschedule naman ngunyan nabanggi ang ceremonial switch-on sa iba pang mga lugar siring na sana sa Banwaan ni Nabwa, Iriga City asin sa Goa kung sain papailawan ang nasa 2,000 LED tulips sa tubangan mismo kan munisipyo. Piglalaoman na puon ngunya na aldaw, sunod-sunod naman ang mga pailaw sa iba pang mga munisipyo sa Bicol Region como antisipasyon sa napaparaning Kapaskuhan. Pero ngunyan pa sana, Kate, pwede naman sigurong magbati ni Merry Christmas mga kapuso. Asin syempre, Merry Christmas, Kate. Merry Christmas, Jessica. Diyos mabalos. Para sira sa Lagunoy, Camarines Sur na tinamaan subuot nin kitkilat, mayo na nin buhay kan madukayan sa kadagatang sakop na kan banwaan nin Siruma. Mantang sarupang lalaki sa banwaan nin Tinambak, gadan man makalihis tamaan subuot nin kikilat. Si Chris Novello nakatutok. Sa Tahaw kan maraot na panahon kan Nobyembre 29, sarong para sira sa Banwaan ning Lagunoy, Camarines Sur ang subuot tinamaan ning kikilat. Mantan nagdalawod sa North Coastal kan Banwaan. Nabaak subot ang piglulunadan kaining baroto kan magtama ang kikilat. Sigon sa MD-RRMO Lagunoy, saro sa nakasalbar sa insidente ang nagkumpirmar sa tulos na pagkagaran kan kaibanan kaining lalaki kan makikilatan. May nag-agi man na baroto na nagtabang sa nakasalbar na barasira. Alaga din hulitan nag-zero visibility sa laot. Tigbukos na sa namuna, ang lawas ka nagada na parasira sa naglubog na baroto. Kan magmarayan panahon kinaagahan sa kainipigbalikan sa may kadagatan kan San Ramon Siruma at siliota na ipuli sa Mapid Lagunoy. Sa Banwaan manin Tinambak, Camarines Sur, binawian manin buhay ang sarong 30 anyos na lalaki, makalista maan subuot nin kikilat. Susog sa MD-RRMO Tinambak, pasado alas 4 subuot nin maagahon kan Nobyembre 29, kan maglaod ang biktima kaibana na makaini kan mangyari ang insidente. Maswerteng daiban nakulugan ang makaini na kaibahan sa paglawod. Huli sa insidente, liwat na nagpagirumdum ang mga otoridad sa mga parasira na mag-ingat urog na kung maraotan kamugtakan kan panahon. Pamiting man po si Mayor Kasugma kan si mga mga barangay captain. Saro po yung sa pigtakel mo sa Inda na po ang mga para sabos po medyo malain po pirmi ang panahon na mag-iringan. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nagpatiribayan ang mga estudyante gikan sa manlaen-laen na eskwelahan sa Camarines Norte sa ginibong kundiman singing competition sa Banwaan Kandaet. Ang nasambitan ng aktibidad may koneksyon sa ika-33 na selebrasyon kan Library and Information Services Month. Ang kundiman singing competition, parte man kan kampanya na mamantinir na buhay ang nasambitan ng musical genre hasta sa makabagong henerasyon. Aminado man ang Provincial Library Services Division na nadidipisilan sinda na maimuklat ang mga jovenes sa mga suanoy na musika huli sa nauuso mga pop culture o pop music sa ngunyan. Sa ibong kaini, plano kan nasambitan ng opisina na ipadagos ang taunang aktibidad asin naglalaom ini na susuportaran o suporta urog na kan mga bagong henerasyon.
Kaabang-abang na bangging panunin musika sa Queendom Live, madadala na sa aga December 2, alas 8 nin banggi sa Newport Performing Arts Theater. Uya ang report. Apara sa pagiging multi-hype-knit celebrity, saroan motorcycle riding sa habis kan sparkle artist na si Kylene Alcantara. Sa sayang Instagram, pigbida ni Kylene ang sayang skill sa paglunad din big bike. May hiling sa video ang mala profesional na pagmaneho ng motorsiklo kan aktres, mantang sulot ang kompletong riding gear. At nagkilig sa harapan ninyo ngayon. Sa totoo lang. Ikaw ba talagang sumulat nito? Mr. Alvaro. Ipinaluwas na ang full trailer kan pelikulang Firefly na official entry para sa 2023 Metro Manila Film Festival. Sarong coming-of-the-age road trip drama ang pelikula dapit sa grand adventure kan sarong Aki sa paghanap kan sarong mythical island gikan sa mga istorya kan sa iyang ina. Sarong aldaw na sanak, Queendom Live na. Madadala na ang tibay kan vocal queens na Sindarita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel, Hannah Presillas, asin Asia's Limitless star Julian San Jose. Dagos-dagos man ang sa indang preparasyon para sa banggi na panunin musika. Dahil pagpalampaso ng Queendom Live sa aga, December 2, 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Available exclusively ang tickets sa www.gmanetwork.com/synergy asin www.ticketworld.com.ph. Queendom Live! Don't miss this royal experience. Get your tickets now. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 24 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalavieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.